Kaya lalong nalalayo ang mga tupa, yung mga may sakit, ang mga payatot, hindi na inaalagaan, ang mga pilay, hindi nila binebendahan or hinihilot. Pinababayaan nila ang mga may sakit na mga tupa. So ibig sabihin, walang compassion ang mga shepherd na ito na binabanggit ng Panginoon sa chapter 34 ng Ezekiel. By application, ang mga leaders, ang mga spiritual leaders, tayo mga disciple makers, mga outreach leaders, tandaan ninyo, wag na wag mawawala ang compassion sa mga tupa. The moment na nawala ang ating compassion sa kanila, wala na tayong pakialam sa kanila, ang iisipin na lang natin, ang sarili natin, magiging self-centered na lamang tayo. Ang lumalabas, ang sinisik na natin, ay ang sarili natin, hindi ang kingdom ng Panginoon. Ang mga bad shepherd, ang kanilang iniisip, puro pansarili. Lagi nilang inuuna ang kanilang sarili. Wala silang pakialam ano man ang mangyari sa mga tupa. Mga kapatid ko, tayo mga leaders, malaking pananagutan natin sa mga ipinagkatiwala sa atin. Baka meron nang nalalayo, ano ang gagawin natin? Ano ang part natin? Hahayaan na lang ba natin sila? Or sasabihin natin, ang tigas-tigas ng ulo niya, bahala na siya. No, hindi po ganon ang mabuting pastol. Kumusta naman yung mga inaalagaan natin, mga kapwa ko lingkod ng Diyos? Ilan rito ang lahat ng mga DM at outreach leaders? Pakitaas ang kamay, lahat ng mga kapwa ko lingkod ng Diyos. Okay. Meron bang mga nawawala sa mga tupang pinagkatiwala sa inyo ng Panginoon? Meron bang nag-i-skip na? Kumusta naman na kaya sila? Or napagod na ang mga leaders? Kung nagtaas ng kamay yung katabi mo kanina, sabihan mo siya, sabihin mo, huwag ka mapagod. Sa 30 years na paglilingkod ko sa Panginoon, talagang merong mga tao talagang on fire ngayon, tapos manlalamig na, unti-unting nawawala. Pababayaan ba natin sila? Hindi. Hanapin natin sila. Ganito ang sabi ng Ezekiel chapter 34, verse 4. Hindi nyo hinahanap ang naliligaw at nawawala. Sa halip, pinagmamalupitan nyo pa sila. Yon. Dalawang bagay ang binanggit niya rito. Una, yung mga naliligaw, tapos meron mga nawawala. Mayroong mga tupang dahil sa kanilang mga wrong choices, nawala sa focus. Siyempre, umiba na. Yung iba naman, nung lumab life, nawala na rin. Alam nyo, hindi lang talaga sa cell church problema yun, but sa lahat ng mga churches ng Panginoon, ang problema ng mga leaders ay ganito. Ganito yung madalas kong marinig sa mga pastor. Noon, grabe, on fire siya kay Lord, pero nung lumab life, nawala na siya sa church. Iba talaga nagagawa maling pagmamahal, ano? Siguro ang ulam lagi niyan, maling. Pero wag natin silang i-condemn. Trabaho natin, responsibilidad natin na mga leaders na i-reach out sila. Huwag nating asahan na sila magre-reach out sa atin. Tayo ang mga leaders, tayo ang aabot sa kanila. Hindi ang tupa maghahanap sa kanila, tayo na mga pastol ang maghahanap sa kanila. Say amen. Kaya nga, meron mga nasusugatan na tupa, meron mga napipilayan. Kasi sino itong mga napilayan na ito? Sino itong mga nasugatan na ito? Ito yung mga nag-iba ng daan, ito yung mga naligaw, ito yung mga nawala. Mga umiba ng landas. So trabaho natin, abutin natin sila, hanapin natin ulit sila. Hindi lang hanggang ipinagpe-pray natin sila, kundi tayo mismo, aabutin natin yung mga tupang ito na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Or maaring sasabihin nyo, Lord, salamat, nawala po siya kasi nahihirapan na talaga ako sa kanya. Huwag naman sanang ganon, amen? Sabihin mo sa katabi mo, huwag naman sanang ganon. Pero tingnan mo, pag naging on fire yan sa Lord, masasabi mo, buti na lang nagtimpi ako at nagtiyaga ako sa tao na to. Di ba? Alam mo, sa pagiging kwan naman natin, sa human side, minsan talaga parang naiinis na rin tayo, naiinip na rin tayo. Or parang kulang na lang natin, Lord, sana maidala na lang siya sa ibang life group. Di ba? Mukhang hirap na ako sa kanya, Panginoon. Di ba? Hindi dapat ganon. Tandaan ninyo, wag na wag mawawala ang ating compassion sa mga tupa.
Pero dumarating talaga yung time natin na nawawala yung compassion natin. Nandun pa rin naman yung malasakit natin, pero ang problema, pag nawala kasi ang compassion, yung wala lang, nasa sa kanila, kung babalik sila o wala, bahala lang sila. Pero pag yung, nandun kasi yung compassion, nakikita mo yung mangyayari sa kanila pag nagtuloy-tuloy silang lumalayo sa Panginoon. Kaya aabutin mo sila, gagawa ka ng paraan para sila'y maibalik ulit sa fellowship.